Nasa linya natin si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am Ana, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Good morning po, Miss Weng, Sir Weng, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa natin ngayon. Good morning po. Good morning, Magandang umaga, salamat po Oo. sa maagang gising. Ma'am Oo. Ana, mangungumusta lang kami. O ilang po, ano ba, may El Nino na tayo, hindi ba ma'am? Nandyan na ba sa Nasa El Nino Pasipiko? na tayo, di ba? Yes po, nagpalabas na po ng official na advisory ang Pag-asa last June 9 na Yes. meron na pong El Nino dun sa Tropical Pacific. Nandun na ba Oo. tayo sa severe category o wala pa? Wala pa po, Sir Miss Weng, Sir Weng. Yan po ay mag-i-start into a week. Tapos din magiging mild El Nino. And then may mga possibility po na pwede po siyang maging strong or becoming very strong bago po magtapos ang ating taon ng 2027. So sa ngayon ma'am, nasa weak El Nino pa lang tayo. Yes po, dahil kadarating pa de-develop lang po nitong El Nino sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. So yan po yung nag-i-start po na unti-unti na po na ay init ng painit yung ating temperatura ng ibabaw ng karagatan. So yan po yung maghuhudyan kung gaano po kalakas o yung magiging strength at kung gaano to magtatagal, Miss Opo. Weng. Ma'am Ana, kung sa bagyo ho, binabantayan natin pag nasa par na ang bagyo, sasabihin na, nandito na, present na sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kailan ho papasok ng par? Parang ganon. Ang epekto o ang init na dala ho nitong El Nino. Actually, Sir Weng, ang El Nino ay hindi po parang bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Parang Dahil kunyari, sabi nga po natin, yung impact or epekto ang posibleng makaka-apekto rin sa atin. So sa ngayon po ay panahon ng habagat, nandiyan pa rin po yung mga possible na mga heavy rainfall events. Opo. Lalo na po dito sa western section ng Luzon, kasama ang Panay, including Metro Manila, na tumataas po yung posibilidad na marami po tayong ulan ngayon sa panahon ng habagat. While yung mga ibang areas po dyan sa may Visayas and Mindanao, posible po na makaramdam na ng significant na reduction dun sa tubig ulan, pero hindi pa rin po siya magtutuloy-tuloy na magkaroon siya ng prolonged drought condition dahil andyan pa rin po yung ulan sa kanila pagsapit ng mga mga October, November sa pagtatapos naman po ng habagat. So medyo a little nakakalito lang kasi ang El Nino, ang perception ng ibang isip ay talagang tag-init yan. Pero yung pala, pag may dalang malakas na ulan, tapos matagal, maraming dalang ulan, El Nino pa rin ang dahilan yan. Yes po, dahil meron po tayong ibang mga weather systems na posibleng maka-apekto sa atin. So, anyan pa rin po yung habagat, amihan, mga bagyo. Yan po ay, kumbaga, natural or seasonal cycle yate ng ating panahon, lalong-lalo na po yung epekto nito sa ating bansa. So, ganun pa rin po. Kaya lang po, mas nagkakaroon ng maigting na heavy rainfall event sa panahon ng habagat dahil nga po, napakainit ng temperatura ng karagatan. So, usually po, at this time of the year kasi yung mga bagyo, kagaya po nitong si Francisco, nagre-record po yan, hindi pa pumupunta sa kalupaan. So yan po yung posible magpaigting ng tinatawag nating habagat. So hindi depende rin po dun sa track ng ating mga bagyo. And then pagsapit po kasi ng mga around September, October, yan na po serving yung Yan mga na. crossing ng mga bagyo na Talagang possible po ay mga typhoon at super typhoon category na Ako. posible pong lubhang makapaminsala Oo. na hindi lang po lakas ng hangin, kundi yung possible rin po na marami siyang ulan or pwede naman pong hindi siya rain effective. So Grabe, ganun yung characteristic po ng ating mga bagyo sa panahon ng El Nino. Ma'am Ana, sa ngayon po, kahit weak El Nino pa lang, ilang lugar na po sa Pilipinas base sa monitoring po ninyo, ng tanggapan po ninyo, ang nakakaranas ng matinding epekto ng El Nino? Well, Ms. Weng, wala pa po tayong nakikita na projected na maapektuhan po ng tinatawag na dry spell or drought sa panahon ng mga buwan ng habagat. But by end of November, may mga lugar na po dyan sa may Luzon area na possible na po na potential for dry condition. Ibig sabihin po by end of November, maaaring dalawang magkasunod na buwan, by October, November, ay mataas na po yung posibilidad na meron silang mga significant na reduction sa tubig ulan na pwede pong mga dry condition or dry spell. So kumbaga po yung pagiging dry niya
ay by end of November natin siya nakikita yung epekto. Dahil sa ngayon po, Miss Weng, medyo mga maulan pa rin po ang ating mga nakikita. So, Opo. usually po, near to above pa rin po yung mga ulan na lang matatanggap. Yung October, November, dyan yung makikita natin ang mga palaya natin nagkakabitak-bitak, Ma'am Ana? Simula pa lang po, possible po, base po dun sa nakikita natin projections kasi nakikita po natin na may mga ulan pa po, Miss Weng, ngayong panahon ng habagat at kumbaga po yung ating mga dams ay posibleng mare-replenish pa rin po ngayong mga darating na habagat season. Posible ho, Ma'am Ana, ang Pasko natin maging mainit? Oo, ano epekto nito pa sa amihan season? Sa amihan, may possibility po na medyo mainit ng konti. Actually, Miss Weng, Sir Weng, ang epekto po nitong El Nino, ngayong June, July, August, ang impact po niyan dyan sa may middle latitude ay yung mga tinatawag nating mga European countries and mga other mid-latitude countries. So, posible pong makaranas sila ngayon ng mga maiinit ng temperatura dahil ngayon po yung Northern Hemisphere summer. So, possible po yung heat wave dyan sa mga mid-latitude countries. Pero sa atin atin, po ay medyo mainit din pero hindi ganun dahil walang meron na heat po wave. tayong mga pag-ulan. Wala Wala pong naman heat ganun. wave. Dito po sa atin, wala po. Ay, Dahil salamat. usually naman po, Miss Weng, Sir Weng, yung heat wave po ay mas prevalent po yon sa mga middle latitude countries. Ibig sabihin yung 30 degrees north ng ating hemisphere. Sila po yung possible po na may distinct kasi po silang winter, spring, summer po. Kaya sa kanila po prevalent yung epekto ng mga heat wave. Okay. Alright, Ma'am Ma'am Ana, Ana, bitin kami usap-usap sa tayo ulit oras. po. Usap ha? tayo ulit, ha? Thank you, ma'am, po, sa ma'am. oras. Maraming salamat. Yes po, ingat po. Magandang Thank you. umaga, ma'am. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Pag-asa, mga kapuso.